Magandang araw mga bata! Muli, pag-aaralan natin ang Mathematics 2, unang markahan, ikatlong linggo, Module 3, Aralin 2. Visualizes and counts numbers by tens, fifties, and 100s. Ang module na ito ay tungkol sa pagsuri at pagbilang ng tig-10, 50, at 100. Sa pagtatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahan na nabibilang ang mga grupo ng mga bagay na may bilang na 10, 50, at 100. Nakabibilang ng tig-10, 50, at 100. Nakakagrupo ng mga bilang sa tig-10, 50, at 100. Ang pagiging tapat ay paraan upang higit na masuri kung may natutunan sa mga araling iyong napag-aralan. Halika ating balikan ang mga nakalipas na aralin. Sabihin kung ano ang titik ng tamang sagot. Number 1. Sa 345, ang nakasalungguhit na bilang ay nasa anong pwesto? A. Ones, B. Tens, C. Hundreds. Tama. B. Tens. Number 2. Ano ang place value ng 9 sa 942? A. Tens, B. Hundreds, C. Ones. Magaling. Hundreds. Number 3. Anong bilang ang nasa hundreds place sa 791? A1, B9, C7. Tama, C7. Number 4. Sa 888, ang nakasalungguhit na bilang ay nasa anong place value? Letter A, hundreds, letter B, tens, or letter C, ones? Correct! A, hundreds. Number 5. Anong bilang ang nasa ones place sa 321? A, 7, B, 9, or C, 1? Yes, letter C, 1. Tingnan ang number line. Gamit ang guhit, pag-aralan ang mga bilang na nakalagay sa number line. Pansinin ang pagkasunod-sunod ng mga bilang sa bawat paglipat ng mga arrow. Tingnan ang number line. Magbilang gamit ang guhit. Bilangin natin, sundan ninyo ako. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pag-aralan ang pinapakita nito, ano ang napansin mo sa pagbibilang mo? Nagsimula ka ba sa isa sa pagbibilang? Magaling! Hindi tayo nag-umpisa sa isa sa pagbibilang. Nag-umpisa tayo sa 10. Ang pagbibilang ay parte ng buhay kahit saan ka man pumunta at anuman ang gawain ay kasama ang mga bilang. Kaya't atin itong dapat pag-aralan. Ang pagbibilang na pinapakita ng guhit ay tinatawag na skip counting o palundag na pagbibilang. Kung saan nagsimula ang iyong pagbilang, ganun din ang ginagamit mo sa kasunod na mga bilang. Pwede rin itong ipakita sa pamamagitan ng pagdadagdag o sa addition. Halimbawa, 10 plus 10 equals 20. Sa 10, magdagdag ka ng 10, magiging 20. Ilang 10 mayroon ka sa 20? Ang sagot, 2. 10 plus 10 plus 10 plus 10 equals 40.
Sa 10, magdagdag ka ng 10 at 10 at 10. Ilan 10 mayroon ka lahat? Ang sagot, 4. 4 na 10 ay 40. Ganyan ang skip counting na tig 10. Palundag na pagbibilang o maaari ding gamitin ang adisyon o pagsasama ng bilang. Gamitin ang napag-aralan, ating subukan ang mga sumusunod. Number 1. 10 plus 10 plus 10 equals? Magaling! 30. Number 2. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 equals? Tama! 60. Number 3. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 equals? Correct! 50. Subukan ito gamit ang addition pattern. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Letter A. Ilang 10 mayroon ang 40? Very good! 4. Letter B. Ilang 10 mayroon ang 60? Tama! 6. Next, letter C. 4 na 10 ay makakabuo ka ng ilan? Tama! 40. Next, letter D. Sa 6 na 10, ilan ang iyong mabubuo? Magaling! 60. Sa palundag na pagbibilang na tig 10, ilan ang idadagdag mo dito upang makarating ka sa susunod na bilang? Very good! 10. Sa pagdaragdag naman ng 50, 50 plus 50 equals 100. Sa 50, magdagdag ka ng 50, magiging 100. Ilang 50 mayroon ka sa 100? Ang sagot, 2. 50 plus 50 plus 50 plus 50 equals 200. Sa 50, dagdag ka ng 50 at 50 at 50. Ilan 50 mayroon ka lahat? Ang sagot, 4. 4 na 50 ay 200. Ganyan ang skip counting. Palundag na pagbibilang o maaari ding gamitin ang addition o pagsasama ng bilang. Sa palundag na pagbibilang na tig 50, ilan ang idadagdag mo dito upang makarating ka sa susunod na bilang? Magaling! 50. Sa pagdaragdag naman ng 100, 100 plus 100 equals 200. Sa 100, magdagdag ka ng 100, magiging 200. Ilan 100 mayroon ka sa 200? Ang sagot, 2. 100 plus 100 plus 100 plus 100 equals 400. Sa 100, dagdag ka ng 100 at 100 at 100. Ilang 100 mayroon ka lahat? Ang sagot, 4. 4 na 100 ay 400. Ganyan ang skip counting na tig 100. Palundag na pagbibilang o maaari ding gamitin ang addition o pagsasama ng bilang. Sa palundag na pagbibilang na tig 100, ilan ang idadagdag mo dito upang makarating ka sa susunod na bilang? Magaling! 100 ang inyong idadagdag. Paano nga ba ang skip counting? Ang pagbibilang ay maaaring tig 10, 50 at 100. Ang pagbibilang na tig 10
ay may sasagawa sa pamamagitan ng paggrupo ng tig-10 o pagdagdag sa bilang 10 para makuha ang kasunod na bilang na kasunod nito at sa mga iba pang bilang. Ang pagbibilang ng tig-10, 50 at 100 ay tinatawag na skip counting o palundag na pagbibilang upang mapabilis ang paraan ng pagbibilang. Atin ngayon itong subukan. Isulat ang nawawalang bilang ayon sa pagkasunod-sunod ng mga bilang. Number 1, 450, 500, 550. Ano ang nawawalang kasunod na bilang ng 550 bago ang 650? Magaling! 600. Number 2, 60, 70. Ano ang kasunod na bilang ng 70 bago ang 90? Tama! 80. Pagkatapos naman ng 90, magaling! 100. Next, number 3, 300. Bago ang 500, ano ang nawawalang bilang? Correct! 400. Number 4. Bago ang 30, 40 at 50, ano ang nawawalang bilang? Magaling! 20. Next, number 5, 50. Pagkatapos ng 50, ano ang kasunod na bilang bago ang 150? Tama, 100. 150. Ano yung kasunod na bilang bago yung 300? Magaling, 200. Pagsasanay. Suriin ang bawat grupo, sabihin kung ang mga ito ay nabibilang sa tig-10, 50, or 100. Number 1, 400, 500, 600, 700, 800. Anong grupo ito nabibilang? Sa tig-10, 50 ba, or 100? Tama, tig-100. Number 2, 90, 100, 110, 120, 130. Aling grupo ito nabibilang? Sa tig-10, 50, or 100? Tama, tig-10. Next, number 3, 250, 300, 350, 400, 450. Anong grupo ito nabibilang? Tig-10, 50, or 100? Magaling! Tig-50. Next, number 4, 600, 650, 700, 750, 800. Anong grupo ito nabibilang? Tig-10, 50, or 100? Correct! 50. Next, number 5, 40, 50, 60, 70, 80. Anong grupo ito nabibilang? Sa tig-10, 50, or 100? Very good! Tig-10. Salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli. Paalam!